Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Shout out tayo, shout out muna. Yung mga wait lang ha, yung mga nagre-request sa akin, may bagong video kasi si Aga si Ching. Ngayon, nire-request sa akin na reakan ko. Kaya lang, 1 hour. Isang oras. Isang oras yung isang oras yung tinatagal ng video. Ang gawin nyo ganito. Panoorin nyo, then markahan nyo yung mga timestamp. Direct to timestamp tayo. Para hindi maubos yung oras natin. Kasi kung re-reactan ko ng buo yun, 2 oras yun. Matagal yun. Di ba? Tapos, may nagsabi pa sa akin na, sana, matry ko din daw yung, ni Sir Ramon, yung human pendulum. May nag-emisaryo na sa akin na makikipag-collab dyan kay Sir Ramon Ayaw ni Sir Ramon Ikukonsulta niya pa daw sa advisor niya. Diba? Na hindi ko alam. Siguro, maliit na YouTuber lang tayo, no? Ayaw niya. Diba? Pagka gano'n, yung halimbawa uutusan niyo ako, makipag-collab ka kay Ramon, makipag-collab ka. Siya ang sabihan niyo. Siya ang sabihin niyo. Wala namang problema dun Diba? Pumunta ka doon. Marami kasing factor. Unang-una yung pamasahe, budget. Kung malapit lang, kahit wala na, sige, okay lang. Basta malapit lang, no? Pangalawa, kung papayag ba yung makikipag-collab. Diba? Kung yan ay maraming kondisyones, na katulad ni Donsky, na kailangan mag-isa lang, kailangan ganito, kailangan ganyan. Ay, nako. Diba? Gawan nyo ng paraan. Ako okay lang sa akin. 'Di ba? Na kung malapit lang naman, or kung halimbawa kahit malayo, basta may budget, walang problema. Pero kung malapit, kahit wala na. Wala akong gagastusin sa kanya, baka magpabayad siya. Wala akong pera. Anyway, tayo? Kayo ang gumawa, kayo ang mag-schedule na para mag-ano kaming dalawa. Hindi pwedeng kayo utos ng utos sa akin Kahit gustuhin ko, wala akong magagawa Anyway, shout out tayo, no? Ano ba yung shout out ko dito? Ito. Mga nagpapa-shout out dyan. Shout out Sir Mark Jan Manalaysay. Hello. Sabi gano'n ni Sir Neil Lester, shoutout boss, may question ako kay Sir Ed. Can you explain something about the kapre kung legit ang kapre? Paano siya nagtatabako hindi naman supernatural yun? Yung tabako? Hindi ko rin alam Pero tatanong ko si Sir Ed. 'Di ba? Kung paano mag-a-appear na may tabako yun, yung mismong tabako hindi naman spiritual, 'di ba? Oo nga naman. Kaya matatanungin ko. Baka alam niya. O baka may explanation siya. Sabi ni Ma'am Eva Santos, shout out daw. Hello. Shout out daw. Keep safe, sabi ni Sir Joseph Jimenez. Happy Sunday, Sir Erwin Rafael. Ma'am Linta Mori, shout out. Sir Michael Mateo, hello. Sir Archmark Studio, hello. Sir ba to o ma'am? O Sir Christian Official? Salamat, sir. Sir Brother Really Place? Tama ba ako? Sir Philip Estrada Carl. Sir Marilan Vlogs Official. Ano ko na to? Ba't parang nagloloko studio ngayon, walang lumilitaw na recent? Katulad nito, dapat in order to 13 minutes ago kinoment. Tapos merong 23 hours ago, then may 14 minutes ulit. Anyway, bago lahat tayo magsimula doon sa mismong topic, yung kay Aga si Ching timestamp ang kailangan ko, masyado mahaba yung video para mareakan Now, may siningit sa akin na video. Ito ay padala ni Sir Edriel Mamador de Leon. Shoutout sa iyo, sir, no? Ito daw. Tingnan natin tong video na to.
A mother captured real ghost spirit while her daughter was admitted in the hospital. Play natin. It's a motion sensor. There's no one over there. Have you guys seen this? Okay, do it one more time. Do it one more time, please. So, you're a girl? You're a girl! She's a girl? And just for show, let's see if it comes on right here. I'm right here. Nothing. Are you 5? So, motion sensor siya, no? Motion sensor. Are you 6? 7? Pag kinakausap nila, sasagot yung gripo. 8. 9? I would not be playing with that. 9? So, 9 years old. You're 9 years old? Kino-confirm. Your name starts with a B? Bakit pagka foreigner ang gumagawa, convincing, no? Pero pagka Pinoy ang gumawa, parang malalaman mo na fake. Is it Brianna? Brittany. Is your name Brittany? It's Britney, bitch. Is it Bianca? So weird. I don't know. It's okay. Came to mind? Bianca? Bianca ang name, Bianca. So, tinatanong ako, anong masasabi ko? Kung akong tatanungin kung ako, kasi marami kang factor na titingnan dyan eh. Let's say PPK nila ito. Let's say PPK nila, no? Ang settings kasi nila, obviously, nasa hospital sila. Medyo may malakas ang chance na PKE nila ito kapag sa bahay nila ginawa. Siyempre, ang sabi, motion sensor daw yung yung gripo eh. 'Di ba? So, siya? Siguro may mga wirings pa yan bago mo marig yung yung gripo para mapasagot mo o hindi. Pero, ito compelling na siya sa akin eh. Compelling na eh. Pero ito yung nakita ko. Sabi kasi, motion sensor daw yung gripo. It's a motion sensor. There's no one over there. Di ba? Motion sensor daw. Have you guys seen this? Okay, do it one more time. Do it one more time, please. So, you're a girl? You're a girl! She's a girl? And just for show, let's see if it comes on right here. Kung motion sensor yan, tinesting niya. Bakit hindi gumagalaw yung motion sensor? Ibig sabihin, naka-disable ang motion sensor niya. Bakit? May may main valve switch yan. Somewhere. Kasi hindi naman mismong ito lang yung Hindi lang naman ito switch niyang gripo na yan eh. Sa may mga gripo yan sa loob ng banyo, yung may lababo. Sa ilalim may main valve pa yan, di ba? Hindi lang yung mismong gripo. May main valve pa sa ilalim yung pagka-lavatory na ganyan. May main switch pa ng yan, maring sa ilalim or kung saan man. Kung saan man yon hindi ko alam. 'Di ba? Pero malinaw dito nung tinesting niya, hindi gumagana ang motion sensor, ibig sabihin disabled. Disabled to. Ibig sabihin yung valve ang ginagamit na pambukas diyan. Nasaan yung valve? Hindi ko alam. Hindi naman natin nakikita kung nasaan eh. 'Di ba? Hindi pwedeng ito lang ang Kaya sa akin, kung tatanungin niyo ako, totoo ito? Oo, compelling siya. Pero may may nakita akong butas eh. Well, kung totoo naman niya, wala naman ako magagawa, 'di ba? Kaya sasabihin ko sa inyo, huwag niyo kong paniwalaan kasi mag-aaway na naman tayo eh. Sasabihin niyo naman sa akin, lahat na lang sa'yo peke.
nakahanap ako ng butas eh. may valve yan, may valve switch yan somewhere. Hindi lang mismo dyan sa ito kasi ano kung ang aasahan mo lang yan yung sensor lang, paano pag nasira yung sensor? Paano pag papalitan mo yan? Di pag inalis mo yan, sisirit yan. May papatayin ka munang valve dyan. At feeling ko yun yung ginagamit. Ngayon may patunay ako na yun ang ginagamit. Hindi, wala. 'Di ba? Pero ikaw, may patunay ka ba na walang nagmamanipula ng valve? Wala rin. Parehas lang tayo. Kaya kung ako, mas lalapit ako sa makatotohanan. Feeling ko may gumagalaw. Masyadong precise pati yung sagot eh. Kung pag paranormal naman ang pag-uusapan natin, yung energy kasi ng multo, in theory daw, nauubos din yan. Ang ginagawa kasi ng multo, sa paranormal na usapin na to ha, ang gagawin niya, magkakarga ng energy yan. Pwedeng sa battery ng camera mo, sa ilaw. Pagka may energy na yan, yun ang gagamitin niya to manifest. Pero nauubos yun. Pag nauubos na naman yung kakarga na naman uli ng energy yan somewhere. Pero kung ganun katagal na mayat maya niya ginagamit yung energy niya, mauubos yan. Kung usaping paranormal lang. Pero ako na nagsasabi sa inyo, wag nyo akong paniwalaan para wala tayong away. Anyway, proceed tayo dun sa main topic natin. Ito pinasa sa akin. Ano ba yun? Ito ay sa Brigada 7, no? Finorward sa akin, uploaded ito 3 days ago eh. Lalaki sa Marikina sinasaniban Santo Niño daw. Mukhang 90s ito ah. Kapanahunan ito ni Sir Momong ah. Panoorin natin. Brigada 7. Wala pang KMJS nun eh. No? Milagro umano ang Santo Niño de Palaboy ni Angelito Gorospe. Pinapawisan ng langis na may katangiang makapagpagaling. Si Angelito ay veterano na sa pagpapagaling ng mga may sakit. Dati, ang sumasapi sa kanya, si San Sakit sa mata nung ano niya, yung damit niya. Jeronimo. Ngayon, Ano? dati, ang sumasapi sa kanya, si San Jeronimo. Ngayon, si Santo Niño. Sino ang hindi makakalimot kay Tikboy? Ang batang lansangan na umano'y sinasaniba na mahal na poong Santo Niño. Ilang araw din ginulantang ni Tikboy ang mga taga-Caloocan, by 2 taon na nakakaraan. Sa pamagitan ng kanyang dagdalangis na kamay, ay natulungan niya ang maraming may karamdaman. Subalit, matapos na lumutang ang kanyang kasong estafa, bigla na lamang itong nawalang parambula. Nagkaroon ng kasong Pagkatapos ng bagong staff. taong 1998, dito naman sa isang simpleng barangay sa Marikina, Uy, 1998? Nasaan kaya ako ng mga time na yun? Hindi pa yata ako tao niyan eh. 1998? Sino sa inyo mga mga kuya na nung 1998? dumayo muli ang mga taong naghahanap ng kagalingan. Sa loob ng tahanang ito umano'y muli na namang naghihimala ang isang imahen ng Santo Niño. Yung sakit sa puso, at saka hinilot ako sa dubdob, pinainom akong yung ugat ng Damo Maria. Maganda, hindi na ako na ulit-uli dahil sa naka-4 na bisis ako doon nakabalik. Nakapaglakad-lakad na ako. Oh, hindi ka pinagaling nung pinagaling ka nung ininom mo. 'Di ba? Dahil kung healer na alam niyo na may power, di na dapat magpapainom yan. Dadasal-dasalan ka niyan, 'di ba? Yung pag nababasa ako ng tubig, lumalabas siya butol-butol. Tapos may nabalita ako yun doon sa taas. Sabi niya yung daw Santo Niño na ang lumalabas sa katawan ay langis. Ngayon, sabi ng mga kasama ko, halika sumama ka doon sa akin, saka yung mga balakang ko masasakit. Sabi ko, sige, sasama ako sa inyo. Yung pagpunta ko doon, isang bisis lang, hindi na ako nag-ulit. Pag nagagamot, Gumaling. nakakatulog ako ng mahimbing. Placebo. Wala yung ulo ko. May cancer kasi ako eh.
Sabi niya sa Ah, akin, tuloy ko raw yung kemo ko. Kakikemo ko nga ng biyernes eh. Tutulungan daw niya ako. Ito kamusta na kaya si ate ngayon, no? no, yung paa, nagumaling na yung paa ko. Yan. Ano po bang sakit niyo? Yung eczema. Eczema daw yun, sabi niya. Ngayon, binigyan ako ng gamot. Anong gamot po? Yung gamot na langis nga nilagyan ng, para sa damit ng yung mabango, ayun ang binibigay sa akin. Ang taong kanilang pinasasalamatan ay si Angelito Grospe, 28 taong gulang, may asawa at isang anak. Si Angelito o Lito sa kanyang mga kapitbahay ay hindi na bago sa larangan ng panggagamot. Dati dito nakatira yan sa baba. Ngayon, nabalita ko nasa taas na. Nung mga, marami na akong nagamot yun dyan. Biski, tanong nyo dyan sa loob. Marami naman na siya napagaling na. Siyempre, babalita lang din, napagaling, no? Asthma, tapos alam niya kung nakakatakot lang yung sinasabi na pag yung malala na, hindi niya na magawa ng paraan, tatanggapin niyo na lang na malapit na raw. Teka, nagpapagaling eh. Bakit may exemption pag hindi na kayang pagalingin? 'Di ba? Kasi yung mga kababayan ko, sometimes, pag ang pinapagamot, yung katulad ng asthma, or yung mga ubo-ubo, mga sipon-sipon, may time kasi na gumagaling yun eh. Oo, may asthma ka, pero may time na gumagaling yun na susumpong uli yun na kapag susumpungin ka uli. Not necessarily na dahil, kasi talagang placebo lang eh. Kilala kay Lito, edad 12 pa lamang ito ng manggamot. Bago si Santo Niño, si San Ano yung binibenta doon? 12 pa lamang ito ng manggamot. May mga presyo doon ah. Mickey Bihon, 25 lang oh. Bago si Santo Niño, Pansit Canton, 25. Gano'n kaya karaming servings nun? si San Jeronimo muna ang sumasapi sa kanya. Magbibinatilyo pa lang siya, talagang sinapian na siya. Talagang nakapagpagamot na kami noon. Yun lang talaga nakapag-ano sa amin. May sakit. Yun talaga, sumasapi sa kanya. Para sa mga taga-Marikina, ang panggagamot ni Lito sa mga may sakit na walang pera ay isang magandang alternatibo, lalo na sa taas ng gastusin sa mga pribadong klinika at ospital sa ngayon. Kami naman naniniwala, kaya gumagaling naman kami sa panggagamot sa kanya. Ano pinanggagamot niya sa inyo? Langis. At sumasapi sa kanya yung berhen, saka yung ninyo. Yung ano niya dyan, rebulto, yan ang sumasapi sa kanya. Yun ang Yung nanggagamot. rebulto. At sa taon ngang ito, mabilis na naging pagkalat ng balita tungkol sa bagong kakampi ni Lito sa kanyang panggagamot. Ang imahe ng Santo Niño na umano'y nagpapawis ng langis. Talagang nagsasalita ho siya. Sabi ho, ipahiwatig ko daw sa mga tao ang lumalabas na langis sa katawan niya. Ang pangalan ng Santo Niño ay Butchoy Palaboy. Si Butchoy daw. Butchoy ay nabili ni Lito sa simbahan ng Antipolo. May 6 na buwan na ang nakakaraan. Ngunit sa unang araw ng taong 1998, may kakaiba nang napansin si Lito sa kanyang alagang Santo Niño. Nung pong nabili ko ho yan, hindi po ganyan. Bali nung January 1 lang ho yan. Nung pong merong sa akin, nagpakita sa akin, may takot ho ako. Pero cute siyang bata, maliit. Nagpakita sa'yo? Bali ganito ho, pisngi. Hanggang dito sa ganito niya. Nagpakita ho siya, side view. Ano sinabi niya? Sinabi siya? Yung sabi ho sa akin, ipahiwatig Oy, nag-iisip. ko daw sa mga tao para malaman ng mga may sakit na nangangailangan ng tulad niya para makatulong daw po sa tao. At walang nagawa si Lito kundi ang sundin ang kagustuhan ni Butchoy. Minsan, nais niya ngang ipasa na lamang sa simbahan ang responsibilidad. Bakit nangyayari sa kanya yung ganun? Parang gusto ko pong i-surrender sa simbahan, sa pari, para sila ang mga laga. Kasi kung minsan ako nasa trabaho, ako hindi ko naaasikaso. January 2 ho, bali nagbigay ho siya sa akin ng message, wag ko daw siya ialis dito sa tahanan ko. Wala umanong tigil ang paglalangis ni Butchoy kung kaya't kinakailangan pa siyang ilagay ni Lito
sa loob ng isang metal na palanggana para masalo ang tumatagas na mirakulong langis. Ganito ang nangyayari kay Lito kapag sumasanib na umano sa kanya si Butchoy. At pagkatapos ay magsisimula na siyang manggamot. Idinudutot niya ang kanyang mga kamay sa palangganang may langis at ito ang ipapahid niya sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Inabutan naming sinisikap na pagalingin ni Lito ang isang batang ito na may problema sa pandinig. Yung tenga niya, yung nabasag yung... Nagulugan na siya. Yung sa tainga na... Di ba men, ito ha, hindi naman pamimiloso po itong sasabihin ko. Si Santo Niño ay si Jesus Christ yan, di ba? Na bata. Namatay si Jesus Christ. Or, namatay siya sa krus. Matanda na siya. Kung sasanib man si Jesus Christ, dapat nasa matandang estado na siya. Bakit Come on, ano ba? Tsaka ganito, no? Yung konsepto ng pagsanib. Pag ikaw ay sinaniban, ito ha, ako akin lang to. Hindi to nanggaling kahit kanino. Gagamitin ko ang common sense ko, no? Pag sumanib ka sa isang katawan, ang gagamitin mo yung katawan niya. Tama? Tama, mali. Gagamitin niya katawan. Halimbawa, ano? Sasanib sa akin si Jose Rizal. Ang gagamitin sa akin ni Jose Rizal, yung, yung katawan ko. Yung bibig ko gagamitin niya. Yung vocal cords ko gagamitin niya. Malamang, pag nagsasalita na si Rizal na sumanib sa akin, ganitong boses pa rin na maririnig nyo, hindi magbabago dahil vocal cords ko yung gagamitin ni Rizal eh. Tama? Pero bakit yung ibang sinasaniban, halimbawa kung matanda yung sasanib, nagiging matanda ang boses? Okay lang sana kung galit eh. Galit ka, di ba? May mga demonyo na sumasalib na, kasi galit yun eh. Pwede kasing ganun ang boses mo na galit ka. Pero halimbawa ito, no? Ang kalagayan ng sumanib sa kanya ay bata. Bakit kailangan bata din ang boses? Matandang vocal cords na yung gagamitin eh. Isa rin yan sa mga sa mga tinitingnan ko red flag pag may sinasaniban. Halimbawa, sinaniban siya ng babae. Lalaki siya, tapos magiging babae yung boses. 'Di ba? Illogical. Dahil kahit pa sabihin na natin paranormal, no? May science pa rin behind dun eh. 'Di ba? Lalo na yung pagkakaroon mo ng boses sa vocal cords mo. May proseso ang science dun eh. May vibration na nangyayari kasi dito na ang gamit yung vocal cords mo mismo. Kaya hindi pwedeng maging tunog bata na katulad ng ginagawa nitong kabulshitan. Pwede magsalita ka pambata pero yung boses mo normal pa rin. Kasi matandang vocal cords ang gamit mo eh. Yung tenga niya, yung nabasag yung eardrum niya. Eardrum daw. Naging luga na siya. Yung sa tainga na nabasag daw ang yung parang salaming, tapos nagtutubig, tapos naging parang luga na. Mabaho na. At bukod sa mga sakit na tulad ng pilay at rayuma, mabisa ring panlaban si Lito at ang kanyang langis sa mga biktima ng kulam. Laman ng 3 botelyang itong umano'y mga solidong bagay na nakuha ni Lito mula sa mga biktima ng kulam. Tulad ng isang piraso ng karne. Ito naman, mga barya. At ang nakikita nyo ngayon ay ulo ng tuyo. Ang babaeng ito umano ay kinulam kung kaya't nananakit ang katawan ayon kay Lito. Ulo at buntot ng tuyo umano ang ipinasok na mangkukulam sa kanyang katawan para barahan ang takbo ng kanyang dugo. Continuo, nagpapasalamat din ako at ginamit yung katawan ko na Iisa lamang ang hiling ni Butchoy kay Lito para magpatuloy pa ang kanyang kapangyarihan. sabi sa akin, wag daw ako masilaw sa material na bagay. Sa gabi lamang oras ang paggagamot ni Lito dahil sa umaga,
regular itong pumapasok bilang ordinaryong clerk sa PhilTel sa Ortigas. At kahit gabi na, hindi pa rin mapigilan ang dami ng mga taong nais makaranas ng himala Ng placebo. ng libre. Ayon kay Lito, hindi niya alam ang nangyayari kapag sumasapi na sa kanya si Butchoy. Kasi hindi Pero paano mo nalaman na sumasapi sa'yo kung hindi mo nalalaman na sumasapi? ko naman po masasabi na ma-extend ako. Kasi hindi naman lahat ng bagay matutupad mo yung sinasabi nila. Ayaw lang natin maloko. Siyempre, napalapit ka, nahulog yung loob mo dito, no? Pero kung nilinlang ka, niloko ka, tsaka fake lang pala, para bang nawala yung tiwala mo. Kaya iniingatan lang ng Santa Iglesia na huwag tayong maloko. May mga ganitong mga cases. Hindi ko naman nilalahat. May mga autentiko, may mga tunay, tapos meron mga fake. Correct. Noon pa man may ganyang issue na eh. Kaya mga kababayan, yan ang pinapaintindi ko sa inyo. 'Di ba? May mga manggagamot na fake. May mga manggagamot. Somewhere out there siguro may totoo, no? May totoo naman. Pero pag kami nakikita ka ng red flag, 'di ba? Kasi ito matagal ko na sinabi to eh. Sa tunay na doktor kasi, malalaman mo kung peke 'yon kapag may lisensya, pagka walang lisensya. Ganon din sa engineer. Ganon din sa architect. Sa abogado. 'Di ba? Buti 'yon, may matitingnan tayo. Sa mga manggagamot na ganyan kasi, wala tayong makikitang magsicertify sa mga yan kung alin dyan ang totoo o hindi. Kaya maging mapagmatsyag. 'Di ba? Kapag medyo na sa common sense, taliwas na, mag-isip na kahit konti mag-isip. Si Monsignor Fernando Coronel, tagapagsalita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ayon kay Monsignor Coronel, dapat maging mapanuri ang mamamayang Pilipino sa mga ganitong uri ng gawain. Matagal nang nire-remind yan eh. Ewan ko ba sa atin kung bakit ewan ko, inaaway pa yung nagsasabi ng totoo minsan. Ang stand natin dito, no? Ayaw nating maloko yung mga tao, no? Kung ito, makakatulong ito sa pananampalataya ng tao, well and good, no? Okay lamang ito. May iba't ibang kaparaanan kung papaano tayo mapapalapit sa Diyos na may likha. Kinakailangan lamang na maging maingat tayo laban sa mga mapanlinlang at mga manloloko. Natutuwa rin po ako at nakakatulong po ako sa mga taong may karamdaman, lalong-lalo na sa mga walang pera. Dapat imbestigahan nila yung Santo Niño. Kung talaga ba nagpapawis yun, ilagay nila sa controlled environment. Nagkukan din ako sa mga tao, nagpapasalamat din ako. Nakakatulong ho ako sa tao. Minsan kasi nasisentro dun sa medium, sa nangangalaga ng kwan. Dapat nasisentro sa Diyos, kay Kristo, no? Yung message, no? Kasi hindi dun sa imahen o yung guardian o taga-alaga nito. Para sa Brigada 7 ako naman, Arnold Clavio. Kulang ang investigation na ginawa. Kulang. Ang pakiusap lang po sa simbahan ay imbestigahan na ninyo ito at nang malaman na ang katotohanan. Susunod, isang... Anyway, so yan lang ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.